what's up YouTube? So, it's your boy Teba na naman nga pala to, no? So, matagal-tagal tayong nawala. Hindi ko rin alam, pero wala eh. Dami nangyari, guys. Dami nangyari sa akin this past few weeks, few days. Okay, so hindi tayo, alam mo yun, nawalan tayo ng time na mag-video, mga ganon. Siyempre, ano muna tayo, kumbaga, nag-focus tayo ng bahagya, meron tayo inasikaso, ganon. So ngayon, medyo balik-balik tayo kasi ano tayo eh, medyo nakaluwag-luwag tayo sa oras ngayon. So ngayon may lakad ako. Lakad natin, follow up natin yung yung internet kasi nagpa-transfer ako ng internet service. Ang kaso, wala pa, di pa dumarating, di pa lang nata-transfer. So ngayon, meron akong internet service ngayon. So gawin ko, papa-cancel ko since na hindi ko alam kung anong gagawin nila doon kasi wala, ang tagal na kumbaga konti na lang, ang tagal na talaga, ilang weeks na. So medyo, alam mo yun, medyo nakakainis yun. So ngayon, pupuntahan natin yon. Babiyahin muna ako, no? Para maaga tayo makabalik kasi may pasok pa mamaya. Okay, bye guys. Meanwhile. Yo! Alright. So, yeah guys. Medyo nalate ako mag-video kasi nagluto pa ako, kumain pa ako, tapos nagpagupit pa ako. Kita nyo naman, di ba? Pagupit tayo kasi masyado na tayo mukhang taong bundok. Gawa nang hindi tayo lumalabas ng bahay. Okay, dito lang tayo sa loob ng bahay, nagtatrabaho. So, ayun na nga. Regarding dun sa lakad ko kanina, hindi ko rin kasi kasi naiinis ako eh. Ayoko na lang sabihin kung ano yung internet service na to. Okay, kasi pinaayos ko, nagpa-transfer ako ng service nung mga nakaraan, last month. So last month pa yun, mga katapusan, mga February 26, itinawag ko na. Diba? Tinawag na natin kasi syempre yung processing nun, medyo matagal. Okay. Kaso, hindi ko inaasahan na ganun katagal kasi biruin mo anong date na ngayon. Diba? Anong date na? 17. Okay? March 17 na. So, nagpa-transfer ako 26. So, sabihin natin sa 26 na yun, dapat lumalakad din eh. Diba? Pero, sabi lang sa akin, March 1 lang daw na yung job order. JO. Okay, sige. March 1. Ang kaso, more than 7 to 10 business days na. Sa 17 na ngayon. Sobra na, di ba? Sobra na. Ang kaso, wala. Kumbaga, wala pa rin nangyayari. So, ang ginawa ko ngayon, naging complaint ko, ipapaputol ko na lang. Ipapadisconnect ko. Dito sa internet provider na to, no? Hindi ko alam ayaw kasi sabihin kung ano internet provider, pero alam nyo to. Diba? Sobrang bilis nyong magpa-new connection. Okay? Pero pag transfer ng service, napakatagal. Grabe naman yun. Diba? Sa atin, kasi, nasa tayo eh, naka-work from home tayo. So, ang buhay natin is yung internet. Diba? Ang laki naman ng time. Ang laki ng time na inalat ko para at least, diba, pagka na ako dito sa place ko, is okay na. Wala tayong problema, hindi ko na kailangan mag-leave ulit sa work. Okay, mag-vacation leave para antayin yung internet service natin na na malipat dito sa place ko. So ngayon, nangyari, wala pa rin. So, pinuntahan ko nga. Diba? So, ang sabi nila, mag-complain na lang daw. Kasi meron daw kontrata, ganito, ganyan. Ang mahirap kasi, guys, hindi nila sinabi yung kontrata. Hindi nila inano sa akin yung terms and condition.
Ang sabi nila, matic daw. Okay, sabi nung yung mga nandun sa office ng internet service na to, matic na daw yun na mayroong 24 months contract. Sige, sabihin natin matic. Ang kaso, hindi mo pa rin ako in-inform. O sige, kasi baka mamaya sabihin, ba't di mo kasi binasa dun sa ano nila, sa website nila, blah blah blah. Okay, sige. Ang kaso, nag-avail ka, kailangan sasabihin din sa'yo nung mga ano yun eh, nung agent na nakausap mo, di ba? Tama ba ako mali? Di ba? Dapat sasabihin pa rin nila yung terms and condition and then yung contract. Ang kaso, ang ginawa nila, wala lang, welcome email lang ang ginawa nila. So, ang sa akin, dun sa mga advertisements nila na iba, walang 24 months contract. Okay, ito pang isa. Ang nakakatawa doon, lagi na pala silang nakakakuha ng ganong complaint na bakit daw ang new connection napakabilis, 2 to 3 days, ang transfer of service inaabot ng 2 to 3 weeks. Diba? So marami na palang complaint na gano'n. And then, meron nabasa ko rin, saka nakita ko rin sa YouTube na to, is lahat ng terms and conditions nila, basta yung mga pabor lahat sa kanila. Okay. May rin siguro ako doon, may lapses ako na, alam mo yun, hindi ko hinanap. Kasi yung time na yun, mahalaga lang sa akin magkaroon ng internet. Okay, kasi sa trabaho nga. Sabihin natin kasalanan ko rin. Pero still, dapat sinasabi mo. Kasi lahat na mag-a-avail na mayroong contract, binabasa at saka ini-inform nyo yung mag-a-avail nun. Diba? Sinasabi yung terms and condition. Yung iba naman, terms and condition applies. Parang ganun yung Pero still, yung ahente or yung agent na kung saan ka nag-avail ng kung anong service, sasabihin rin niya sa'yo yung mga nakapaloob dun. Diba? Sa pagkakumuha ka na ng service nila. Okay? If I'm not mistaken, ha? Ganun yung mga na-experience ko kasi sa iba. So, eto ngayon, ayun, walang nangyari. Diba? Ang sabi, babayaran daw yung months remaining. Okay? Tapos, meron pa sila ita-times, basta ang total, 31,000. Diba? Grabe naman yun. Diba? Alam ko naman magkaiba naman kasi dati rin napunta rin ako sa gano'n. Okay, kasi nag-call center na ako. Pero hindi naman ganun yung termination fee sa ibang bansa. Grabe naman yung sa 31,000. Unang-una, hindi mo na nagamit kasi nga, nag-complain ka na gusto mo na ipaputol kasi, di ba? 26 pa ako nagpa-transfer. 26 ko tinawag. Sabihin natin 2 to 3 days. Bigyan 2 to 3 days para nila yung job order na yun. Still, di ba? Na ngayon? March 17 na, guys. Pero wala pa rin. Diba? Tapos, ngayon, sisingilin 31,000 para permanent na siya. Ang tawag doon? Permanent disconnection. Okay. Grabe naman unfair noon. Kasi hindi ko naman nagamit yung service nyo eh. Kumbaga, ilang buwan lang. Diba? Ilang buwan? 24 months daw yung contract. Though wala kang sinend sa akin na email. Okay, siguro may mga tataas ang kilay. Hindi ka kasi nagbabasa, ganyan, blah, blah, blah. Pero still, dapat, pinapasa mo yun. Okay, pinapasa nyo yun sa email ng customer. Diba? Hindi ko ayaw ko na sabihin ko anong internet service to. Siguro merong mga naka-experience yan. Alam nyo na kung sino yun, diba? So, maiinis ka kasi, ako naiinis ako personally kasi kung hindi ako nakapagpa-connect ng bagong ISP ko or internet service, okay, alam niyo yun, mawawalan ako ng work. Diba? Naka-work from home ako eh. Yun yung nakakainis eh. Diba? Yun yung nakakainis doon. Na dapat, alam niyo yun, transfer of service, bigyan niyo rin sana ng oras. Bakit 2 to 3 weeks? Diba? Alam ko marami nagpapa-transfer of service dyan. Pero, February 26 ako tumawag, sabihin natin 2 to 3 days bago niyo maipasa yung job order. Okay, March 17 na ngayon, mga boss, no? Mga boss, March 17 na. So, wala pa rin. Diba? Wala pa rin, babayaran naman yung transfer fee. Diba? Ang gabay naman ng transfer fee sa inyo eh.
Diba? Pero bakit ganun? Diba? Bakit ganun na napakatagal? Okay, sasabihin nila third party, ganto-ganto daw, yung mag-ano. Ay, alam niyo yun? Medyo nakaka-disappoint, nakakainis, nakakapikon. Okay, tapos ngayon, kailangan mo magbayad ng 31,000 para ma-disconnect nyo. Grabe naman yun, mga boss, no? Hindi naman siguro, grabe naman lupit nun. 31,000, hindi nga nagamit yung yung months na, ilang buwan na ako, 2, 3, 4 months, diba? 24 months. Diba? Ipina-transfer ko nga para dyan pa rin ako sa inyo eh. Yung internet service nyo pa rin gamit. Kaso, sobra naman yung 31,000 para sa permanent disconnection. Naiintindihan ko yun na merong kontrata na sinasabi nyo. Pero sana maintindihan nyo rin na yung ahente nyo or yung customer service nyo, welcome email lang ang sinend sa akin. Okay, saka yung payment ang kinuha. Wala nang ibang sa akin. Diba? Napakabilis nyo pagka-payment, boss. Sanang ganun mga boss, no? Kasi nakakainis. Kasi kung sa inyo mangyayari yun, kumbaga, yung internet nyo, yung buhay nyo, yung trabaho nyo, di ba? Tapos bigla kang ang tagal i-transfer ng internet, service mo, mawawalan ka na ng trabaho, ubos na yung leave mo. Ano na? Di ba? Ano na? Wala nang mangyayari nun. Di ba? Grabe naman kayo mga kumbaga, huwag naman sanang pabor lahat sa inyo. Diba? Huwag naman sanang pabor lahat sa inyo yung mga terms and conditions nyo. Siyempre, intindihin nyo rin kung bakit gustong umalis sa inyo ng customer nyo. Dahil sa ganyang service nyo, pagka new connection, napakabilis nyo. Diba? Payment agad hinihingi nyo, hindi nyo pa nga na ikakabit lahat. Diba? Tapos pagka transfer of service, mamumuti yung mga mata namin, maawala kami ng trabaho, yung mga naka-work from home. Diba? Ilang beses akong nag-follow up. Sabihin natin 15 times. 15 times ako nag-follow up, tinatawagan ko kayo. Diba? Kung kailan na ba? Kasi sabi ng agent nyo, baka ho ngayon or bukas. Puro ganun, baka ho ngayon or bukas. Nakiusap naman ako eh. Nakiusap ako ng maayos. Diba na baka pwede. Diba? Baka sakaling mapabilis pagka nakiusap ka. Nakiusapan mo ng maayos. Kumbaga, kinausap mo sila ng maayos, di ka masyado nagiging rude. Kasi, alam mo yun, doon matatagalan yun eh. Pagka naging rude ka, binabastos mo din sila. So, kinausap ko talaga ng maayos para maging okay. Ang kaso, ayun nga, wala pa rin, mga boss, no? Tapos, pagka pinuntahan kayo niya sa office, sabihin nyo, ibang yan, ibang ganito, ibang ganyan. Diba? Diba, nakiusap ako. Ipinaliwanag ko kung bakit gusto kong ipa-cut na totally. Kasi meron na rin akong bagong internet provider. Diba? So, pangit lang. Pangit lang, guys. Hindi, siguro mas okay pa sa ibang bansa pag gano'n. Kasi at least paano may intindihan kanila na kaya ka magpapa-cancel. Kasi, alam mo yun, ito yung binigay niyong oras eh. Yun yung masama dun eh. Nagbigay kayo ng araw kung kailan ita-transfer. Lagpas na nga dun sa araw na yun. Wala pa rin. Parang kasalanan pa namin. Kailangan pa namin magbayad ng 31,000. Kaming mga permanent disconnection sa inyo. Diba? Tapos sasabihin nyo, mag-send na lang ng complaint. Nandito na nga ako sa office nyo, no? Pumunta na ako sa office nyo, sinadya ko na kayo. Kahit may pasok pa ako mamaya. Diba? Alam mo yung pagod, yung puyat mo. Tapos walang mangyayari. Nakakasama ng loob, guys. Kasi, sa ibang sa ibang bansa, hindi naman siguro ganito ang termination ng nila, no? Lalo na kapag sinabi mo na yung ahente nila, yung sales department nila din ang may kulang. Yung sila din ang nagkulang. Kasi isa lang naman pangalan ng dinadala nila. Diba? Isang pangalan din naman yung dinadala nila. So, yun. Nakaka-alarma yun. Na gaganunin mo yung customers nyo. Babayaran mo ng 31,000. Diba? 31,000 para sa hindi niya nagamit na service na pina-cancel niya kasi nga dahil ang tagal nyo i-transfer. Diba? Parang siguro, reasonable naman siguro yon mga boss.
reasonable naman siguro yun. Na, yun, ayoko na sa ano nyo eh. Ayoko na sa inyo kasi ganito kayo, ganito ganyan. Ang tagal nyo i-transfer yung internet service ko. Diba? Reasonable yun. Sana naman, okay. Hindi ko alam kung may hint yung iba, pero feeling ko meron. Kung ano yung sinasabi ng internet service na to na ganun sila alam mo yun, mag-handle ng mga nagka-cancel ng mga complaint. Nandun ka na sa office, kailangan mo pa. Hindi ko alam kung yung tamang na mag-i-email ka pa for complaint mo, inandun ka na nga sa office para mag-complain. Diba? Dapat kinikater na nila yon. Sila na yung magpapasa nun, yung follow-up na lang. Diba? Alam niyo naman yung account number, yung serial number, yung MAC number ng modem. Alam niyo naman eh, nakikita niyo sa system yun eh. So, pumunta nga ako dyan para mag-complain, para magreklamo. Okay. And then at the same time, syempre, makiusap na rin na gano'n na puputulin na nga kasi nga masakit sa ulo. Okay? Sakit sa ulo na pumunta kayo dito sa place ko, kakabit nyo bigla nang hindi ako aware uy, pinakancel ko na yan, di ba? So, alam niyo yun, sana naman mga boss, no, ayus-ayusin natin. Di ba? Ayus-ayusin natin. Alam ko naman, mga customer may lapses din. Okay, hindi naman din lagi customer is always right. Meron din lapses sa mga customer. Pero pagkahalata nyo na naman na siguro na nasa inyo yung pagkukulang, siyempre, alangan naman magdalawang internet connection ako, di ba? Mabigat masyado yun para sa akin. Diba? So, hindi kayang dalawang internet service. Talagang negative. Hindi kaya. Diba? Eh ngayon, meron na ako internet connection, di ba? Mas okay. Kasi mabilis nakabit. Kasi nga, bagong customer eh. So, asikasuhin talaga kayo. Diba? Pero sana, pag nagpa-transfer ulit, hindi diba? Hindi na gano'n. Hindi na pahirapan ba? Tapos sabay sisingilin nyo ng mahal. Kasi under contract pa. Kahit wala naman kayo sinina-contract sa akin. Kahit basahin natin mga email ko, wala kayo sinina-contract sa akin. Diba? Welcome email agad. Tapos nanghihingi agad kayo ng bayad. Diba? Huwag ganun mga boss. Nagigigil ako eh. Nagigigil ako kasi yung puyat ko, yung pagod. May pasok pa ako mamaya. Diba? Siyempre, ang hirap makatulog. Diba? Anong oras na eh. Hapon na rin. Diba? Nung nakatulog naman ako kanina bago ako lumakad. Pero still, diba? Nakakainis kasi wala nangyari sa lakad. Sayang oras. Imbis na nagpapahinga ka. Imbis na namamahinga ka eh. Inayos mo nga to para okay yung tapos. So anyway guys, yun na lang. Ngayon lang ulit ako nakapag-video tapos ganito pa yung na-video ko. Okay. Pero kasi nakakainis na akin. Kung pwede ko lang talagang banggitin yung pangalan. Ayoko na rin kasi banggitin kasi baka mamaya. Ako pa yung mabaliktad na mali kasi binanggit ko yung ganito, binanggit ko yung ganyan. So anyway, wala nang outro pa to. Siguro yun na lang. Yung mga video na hindi ko pa siya talaga nasushoot. Hindi ko pa na-video. Okay, pero nagawan ko ng time kasi sobrang talaga ng schedule ko ngayon. Halos parang wala akong pahinga. Kasi syempre back to zero tayo eh. Back to zero tayo, kailangan natin mag-grind. Diba? Grind lang ng grind. Diba? Mahirap mag-back to zero syempre. Mahirap mag-back to zero. Pero, alam niyo, laban lang sa buhay, laban lang ng laban. Diba? Kasi galing naman tayo sa wala rin. So, hindi naman ganun sa akin kahirap. Kaso, ang medyo challenge doon. Siyempre, back to zero ka. Mabigat, mahirap, magsimula ulit. Pero, kaya naman. Kasi wala namang madaling nag-back to zero eh. So anyway, wala nang mahabang outro to. Yun lang yung video ko ngayon, yung ganap sa buhay ko ngayong araw. Hindi ko kasi ma-video yung gusto kong mag-daily upload. Kaso kasi paulit-ulit lang ginagawa ko guys. Siyempre, naka-work from home ako. Diba?
So, yung mga previous video natin, ginawa ko yun. Okay? Ginawa ko lahat yun. So, ayoko sabihin ko ano yun. Panoorin nyo na lang dun sa mga video ko. Okay? Yung mga na-post ko ng unang video. Hindi yung hindi yung mga uri ng patrabaho. Yung about sa work from home. Okay, ginawa ko yun. So, anyway, ganito na lang. Siguro papahinga muna ako. I-idlip muna ako kasi anong oras na. May pasok na ako mamaya. Okay. Konti lang talaga yung pahinga ko, yung tulog ko ngayon kasi nag-grind ako. Siguro mga ilang buwan na grind to kung kakayanin ng taon na grind. Grind tayo ng taon. So anyway, yun lang guys. Kita-kits tayo sa susunod na video. Thank you. Bye-bye.